na araw ng conversation natin. Okay po, kapag nakuha natin yung mga pangunahing detalye na ito, no, in a good way, so later on po, sa mga susunod nating follow-up sa kanila, alam natin kung paano tayo makikipag-usap sa kanya. Okay? Alam natin kung paano tayo makikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Kasi alam na natin kung kailan siya free. Alam natin kung anong trabaho niya, ilang taon na siya, taga saan siya. Diba? Alam na natin kung ano yung background niya sa religion. So alam na natin kung paano papakitunguhan ang ganitong klaseng prospect or ang ganitong klaseng NBs po. So, ma-clear lang sa atin mga siblings po. Ayan, nakuha niyo po ba yung way? Ito po ay first meet po ito. First meeting ito sa ND po. Okay po, how about si ibang siblings po natin? Clear po? So, huwag yung gagayahin yung ano ha? Pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Agaw kayo ng sarili nyo mga kapatid ha? Agaw kayo ng sarili nyo po. So, pwede lang kayong gumawa ng prepared message, pero hindi nyo siya sunod-sunod isi-send sa mga NBs po. Okay? Kasi minsan, di ba, minsan busy tayo. Pwede kang gumawa ng prepared message. Pwede naman din na on the spot. No, basta lang naka-ano na sa inyong mind na meron na kayong sunod-sunod sa mind nyo. No? Pwede yun mga siblings pa. Yes. So, pwede gumawa ng prepared message, pero depende din sa reply ng NB sa inyo po. Okay, huwag maging robot kasi tao tayo. Okay? So, next mga kapatid ngayon, try natin po. Sino kaya gustong mag-try? Sino gusto kaya mag-try dito? Mag-roleplay muna tayo ng isang example. Ano kaya? Sino kaya ang malakas ang loob na magtatry? Magtatry, magpapakilala. Ayun, Sister Marjorie, napakalakas sa loob ng sister. Sino yung isa pa po? Sister, ano ka? Preacher ka ba, Sister Marjorie? Singer? Sige. Sister Marjorie, ikaw daw yung preacher, sister. Sige. Try natin ha. Pakinggan natin sila po. Sige. Sister Marjorie, go ahead po. Ikaw muna yung preacher, tapos ikaw yung seeker, Kuya Ariel. Tapos next set po ay Sister Rona ang preacher. Tapos ang seeker ay Sister Novi. Sige po ha, 2 set lang tayo ha. Baka tayo abutin alas 12. Sige po, Sister Marjorie. Wala pa po yung ano. Ay, bali, on the sister. On the spot, sis. Depende sa situation mo, sis. Ala! Walang Sige. script. Walang script. Ano natutunan nyo? Script. Sige. Ano pa ito na yung, yung una na? So, paano ko magpapakilala? For example. Nabigla ako. Ayan. Baka may sasalo. May sasalo po ba? Paano muna? Wait. Sige, ako na po. Sino yung kasama ko po? Si Sister, Sino Sister kasama ko? Ariel. Brother Ariel. Sister Ariel. Novi, Okay. preacher. Opo, dito po. Sige po. Sige. Hello po. Okay, nice Magandang camera hapon. action. Ay, camera action. Okay, let's go. Yan. Magandang hapon po, brother. Ano ba pangalan ni brother? Brother Ariel po. Brother Ariel. Magandang araw po, brother Ariel. Kumusta po? Magandang araw din po. Actually, napamessage po ako. Napatawag po ako sa iyo, brother. Anyway, mayroon po... Ay, wait lang. Napatawag po ako, brother, kasi nakita ko po sa friend list ko, nakasama po kayo sa friend. Gusto ko lang po makipagkilala sa inyo. Taga saan po kayo, sir? Taga dito po sa San Pablo po. San Pablo. Part po ba yan ng alin po sa Batangas or ano po? Hindi po kasi ako familiar. Laguna po, sis. Thank you po. Anyway po, sir, from Cagayan Valley din po ako and currently working po ako dito sa Kuwait. And actually, sir, since nag-uusap na po tayo, okay lang po ba i-share ko sa inyo yung namin, fellowship? Okay lang po. Okay, thank you po. May na-encounter na po ba kayong any kapatid po na nagyaya sa inyo online?
Sa salukuyan po, wala pa po. Gawa ng dati po, Iglesia ni Cristo po ako. Maganda po. Iglesia ni Cristo din po ako before. But now, since nakilala ko po itong community na to, kailan po kayo convenient, sir? Para maisali po kayo sa fellowship namin online. Okay lang po ba? Okay lang po. Gawa ng siyempre po, nananaliksik po kung sa tunay po na pananampalataya po. Ayan, napakagandang sagot po. Salamat po, brother. Update po kita mamaya, sir, brother, sa online fellowship namin. Opo, Thank you pwede po, po. sister. Salamat po. Thank you, brother. Okay, thank you po, Sister Novi and Brother Ariel. Okay po. Okay. So, sige po, so merong sample dito sina brother ating Sister Novi, Asi, at Sister Ariel. Okay, doon sa part na yun, mga kapatid, na nag-share ang sister po, no? So, para doon, kulang tayo sa pagpapakilala sa ating sarili. Ano? So, sa unahang bahagi, so kailangan magpakilala muna tayo sa ating sarili. Oo, sa unahang bahagi, pag nag-chat tayo sa kanila, pakilala tayo sa ating sarili muna. Ano po, pagkatapos nun, pwede magkwento ng kaunti. So, and then, pwede na tayo na, depende na sa kanyang reply sa atin. Okay? So, yun po muna yung ating gagawin ha, mga siblings. Ayun yung lakings na sa practice ng sister. Pero napaka-lakas sa loob ng ating sister po at saka ng brother. Yan. Thanks God po, no? Pero ang reply lang is, okay. Okay lang. Called yung seeker. So, dito po mga siblings po, pag called yung seeker, paano na nga? Paano na tayo sabi yung sister, nagpakilala na ako. Pero wala, sabi yung seeker ay, ayun, ganun. So, kailangan natin po mga siblings na maging, gumawa ng paraan. Hanapin kung saan sila parang interested po. Okay? Kailangan hanapin natin saan sila interested. Halimbawa, naubusan na ako, sister, yung sasabihin. Parang nasabi ko na lahat, sis. Wala reply yung prospect. Or sabi ng prospect, okay. Okay po. Sige po. Salamat po. Parang ganun lang. Wala na akong word, sister. So maybe, hindi sila interested sa sabi mo. No? Hindi yun yung kanilang nais marinig. Ano po? So dito, anong gagawin natin? How to do, sister? Anong gagawin natin? Isipin natin, di ba nasabi na niya kung ilang taon na siya? I-ponder natin, mga kapatid. I-ponder natin. Okay po. I-ponder natin, sa mga taon na iyon, ano yung pinaka-inaalala nila sa kanilang buhay? For example, around 20s, no, mga teenagers around 20s, ano yung naalala nila sa kanilang buhay? Kapag teenager, 19, 18, 16, education, no? Yung kanilang pag-aaral, yung kanilang future, mga kapatid. Okay? So, yung tatanungin natin sa kanila, no? Kapag mga about sa ganito, tatanungin natin sila, mga kapatid, about naman sa kanilang trabaho. Diba? Kapag medyo oldies na sila, about mga 30s, 40s, so family. Okay, family usually po, mga siblings. Okay? Paano sister pag single? Pag single, sister, syempre, ano yung nila? Usually nilang pinupost sa kanilang Facebook. Okay? Pwede natin i-check yung kanilang timeline. Kung ano yung usually nilang pinupost sa kanilang timeline, dun sila interested po, mga kapatid. Okay? Dun sila interested. And also, dito rin po, paano pag medyo matanda na sila? Mga 60 na sila, 70s na sila. So, anong gagawin natin? We can ask advice. Okay, hindi lang tayo lagi magbibigay sa kanila. Sabi nga doon sa sermon, hindi mo sila pwedeng ituring na bata o walang alam. No? Kasi, kagaya natin, nasa around 20s or 30s pa lang tayo. Tapos yung kausap natin nasa around 60s or 70s na. Diba? So, paano tayo makikipag-usap sa kanya? So, kailangan natin, mag-ask, diba? Ate, nanay, alam ko, matagal na kayo nabubuhay dito sa, mundong ito. Sa iyong buong buhay po, ano yung pinaka pwede mong i-advise sa akin bilang kabataan? Diba? So, pwede yung mga kapatid. Okay? Pwede yung mga siblings po. So, in that way, makikita nila, we respect them.
Diba? We respect them. We respect their opinion, no? Doon din natin makukuha yung kanilang loob. Okay, and also, syempre, doon nila makikita na, we are family here. Diba? We are family here po, sa mga kapatid. Okay? So, kaya ito po yung isang way din po na kailangan natin din na maaral po ba mga kapatid. Okay, sabi nga ay, lahat talaga ng problem ay may solusyon. Okay, lahat ng problem ay may solution po mga kapatid. Okay, kailangan lang natin hanapin yung solution kasi minsan nakatago. Okay po, so ito po mga kapatid, no, to extend the topic, kailangan natin po hanapin ano yung pinaka inaalala nila sa kanilang buhay po. Opo. At dito rin po, kapag tayo din ay nakikipag-usap sa kanila po, kailangan din natin maging gentle, soft, and humorous. Okay po. Gentle, soft, and humorous po. No? So, yeah, itong part na ito mga kapatid, sabi nga di ba sabi sa Bible, a soft tongue can break bones. Okay? A soft tongue can break bones, mga siblings. Totoo talaga ito. So, kasi po, bakit yung ibang mga tao, di ba? Bakit madami silang friends? Di ba? Or bakit parang ganun lang nila makipag-usap sa iba? No, kasi meron silang ganung skills ba? No, so magaling silang makipag-usap. Kumbaga, yung hindi ka pwedeng magsalita ng parang ang taas-taas mo. Diba? Ang taas-taas natin. No? So, hindi tayo gugustuhin kausap. Hindi tayo gugustuhin kausapin ng iba. Diba? So, for example, isipin niyo mga kapatid, kaya sa ating sarili, yung isang tao, kapag nagsasalita siya, is very parang superior. Diba? Superior siya. Diba? So, gusto mo ba siyang kausapin? No. Diba? Hindi mo siyang gusto yung kausapin, iwasan mo siya. So, it's either natatakot ka sa kanya, it's either na parang, pwede mo itong kausap? Parang ganun ba? Diba? So, ayaw mo din siyang kausap po. Tama po ba mga kapatid? So, ito po yung isa pong part, ito na isang part. Ayan, so, dito din, habang makikipag-usap tayo sa mga prospects, so, we can also share some daily life natin. Daily life natin, for example, our foods, di ba? Shareable ba mga kapatid, no? So, pero wag nang pare-pares po, Huwag naman araw-araw nag-share ka na ng food. May karinderya ka ba? So, hindi naman ganun. Depende lang sa situation, mga kapatid. So, pwede mag-share ng food sa kanila or plans or ano man yung mga daily activities natin, no? Or ating family mismo, di ba? So, para makuha natin yung trust nila po. Pero normal conversation lang din, no? Kapag tahimik yung seekers, pwede na makita, okay, siguro, concern siya sa family. Pwede natin pakilala din sa kanila yung ating family, di ba? So, para doon, mag-guard down sila sa atin. Okay? Mag-guard down sila sa atin. Parang, ito pala yung family mo, di ba? So, doon makukuha natin yung kanilang interest po, mga kapatid, no? Nakausapin din tayo. Tapos doon din, makikipag-usap na rin sila sa atin. Especially po kapag nanay sila. Okay? Kapag nanay sila po, mga kapatid, no? Kausapin nyo lang sila tungkol sa kanilang anak. Sa kanilang anak, mga kapatid, pagka pinag-usapan na yung anak nila, sobrang haba na ng magiging conversation nyo po dyan. Kasi, syempre, yung nanay talaga, kapag anak na yung pinag-usapan, talaga naman mga kapatid, no? So, marami nang pwedeng masabi sa kanilang anak po. Okay? So, yun po. Ito po yung isa pong part po, mga siblings po, ha? So, pag nag-communicate tayo. Dito, meron akong i-share sa inyo dito pero pwede nyo i-revise po, kasi ginagamit ko ito ng frontline. Pwede nyo lang siyang i-revise, pero effective po ito. Ito po. So, pwede nyo lang mga siblings ito revise. So, kung bibigyan ka ng Diyos ng 3 kahilingan, ano ang hihilingin mo? I pray for you din po. Okay? Itong words na ito, mga kapatid, so very effective ito. Very effective po ito na makukuha ka talaga ng reply sa mga prospects po. Okay? Medyo ba yung screen ko ng konti?
So, makakakuha ka po sa kanila ng reply. For example, ito yung mga prospect ko, this batch po. No? So, ito yung inas ko sila, ano yung kahilingan na gusto mo. So, naka-share na sila. So, once na nag-share sila, for example, itong sister na ito, sabi niya, kalakasan at kaligtasan ng aming pamilya, maayos at trabaho para sa aking ibang anak, ganito, ganyan, financial. So, alam ko na agad kung ano yung kanyang inaalala sa kanyang buhay. Okay? Nakuha niyo mga kapatid yung gano'n ka-effective itong words na ito po. Nakita niyo po. So, mag-share na po sa atin yung mga prospect natin. Okay? So, alam na natin, ang sister niya ito talaga may difficulties sa kanyang buhay, may difficulties sa kanyang financial, sa kanyang anak. So marami na tayong topic sa kanya po. Okay? So, iba nag-share na sa ma-overcome ko lahat ng pain, kasi siya ay ganito, ganyan ang sitwasyon. Okay, ang sister nito, nag-share din siya, diba? So, kahilingan, no? Yung kapatawaran, no? Gusto niya mas mapalapit sa Panginoon, diba? So, alam mo na agad kung ano yung next mong sasabihin sa kanya. Okay, so ganoon din yung ibang mga prospect. Nag-share din sila po mga kapatid. Okay, so ito, dahil ito ay medyo bata pa, so kaya nakita nyo, medyo bata pa siya mga kapatid. Around 18 years old. You see, ano yung topic na gusto niya? Nasabi niya, magtagumpay ako at mapanalo ko ang buhay na walang hanggan. Okay? So, ito yung gusto niyang pag-usapan. Diba? Ito yung gusto niyang topic, mga kapatid. So, ganoon din yung sa iba. Yan, so dito po, no? Tamang desisyon. Hiling ko na hindi ako malisan tamang landas sa Panginoong Jesus, di ba? So, nakikita natin dito, from isa lang po mga kapatid ito na tanong, no? Pero, madami na silang ma-share. Okay, madami na silang ma-share po mga siblings. So, pero dito po, i-revise nyo na lang po itong question na ito. Pwede nyo lang siyang gamitin din. Pero i-flexible po natin. Okay, flexible lang natin mga kapatid, no? Okay po, so yun mga kapatid, pwede rin ito, way. Okay, pwede rin itong way po mga kapatid. For example, ito po yung words, no? Pwede nyo lang i-revise yung words, ano? Ito lang, bigyan lang ako sa example mga kapatid. Halimbawa, nakita natin yung sa timeline or sa profile picture ba ng ating prospect or nating envies, nakita natin, may family picture siya. Pwede nating purihin. Pwede niyong purihin yung family picture niya. Tapos pwede nating tanungin, meron ka bang gustong ipagdasal para sa iyong pamilya? Okay? So doon, magre-reply talaga sila mga kapatid. Okay? Proven, itong words na ito, proven and tested siya mga kapatid, no? So nagre-reply talaga sila once na ginamit itong words na ito. Okay? Praise their family, at saka ask kung meron ba silang prayer para sa kanilang pamilya. Okay, so magre-reply talaga sila po. No? At saka isa pang way para makuha din natin yung reply nila at makapag-VGR tayo sa kanila, ito rin po. Na yung isa rin po, mga siblings ay ito po. Ay, naku, napagsama pala. Naku, dalawa na ito mga kapatid, no? Sumama pala yung isa. Yung isa sa anak naman po, kapag nakita natin yung profile picture nila ay yung anak, ng anak nila. Ayan, so pwede rin po mga kapatid, no? Pwede rin po natin yon na itanong. Wow, ang cute naman ng larawan sa iyong ang cute naman ng larawan sa iyong profile. Pwede nating purihin yung kanyang anak at saka yung siya din. So naniniwala ako na ganito, ganyan, ganito. Na sino itong kaibig-ibig na bata nito sa larawan? Anak mo po ba? Wow, naniniwala ako na tiyak na lalaki siya bilang matalinong bata dahil meron siyang isang madasalin at matalinong ina. Okay? So nakita natin mga kapatid. So ito po, proven din siya. Nagre-reply din yung mga prospects dito po. Ano po, kasi syempre, mapapareply ka talaga, no? Kapag, kahit ako sabihin mo kahit mapapareply din ako, no? Diba? Pag purihin ka ba, diba? Mapapareply ka talaga po. Na hindi naman siya pambobola mga siblings, pero totoo naman. Dapat naman makatotohanan sabihin mo po. Examples lang ito, mga kapatid, para magkaroon kayo ng idea. Ito naman sa lugar, bawa nakita natin yung kanilang cover photo. Cover photo nila ay magandang lugar. Sasabihin natin, wow, brother, ang ganda naman ng cover photo mo. Ang ganda naman ng lugar dyan. Mukhang fresh na fresh yung lugar mo. Saan pala yan? Di ba?
ito rin, ako, nag-reply din yung mga prospects sa ganito pong part po, mga kapatid. Okay, send po. Okay, so yung isa pa, yung hymns. Kasi yung Pilipino, mahilig sila sa kanta. Di ba? Yung pag-share din natin ng kanta, mga kapatid. Pero huwag lang bigla-biglang share ng kanta. Ng mga hymns, pwede natin na ikwento. Ano pa yung hilig mo? Ako mahilig talaga ako sa kanta. Dahil na sa pag-awit ng papuri sa Diyos, nakakatulong ito sa akin upang mapagaan ang pakiramdam ko. Dahil nang pag dumadaan ako sa problema, ikaw, mahilig ka din ba sa kanta? Ayan, so ito rin po, mga kapatid, no? Para to sa pagka wala talaga silang reply, no? So pwede rin po. As doon na mag-start yung conversation natin sa kanila. Okay? So, mag-clear lang ba, mga kapatid? Ito yung examples po ng application niya. Okay, so yun po yung ilang mga starting lang po ito ha. Starting lang ito ng conversation po sa kanila po. Ayan, so clear po sa atin. How about sa iba nating mga siblings? Nakakasabay po ba kayo? Mabilis po ba ako magsalita? Sabihin nyo kapag ako po ay napapabilis magsalita. So kasi yan talagang aking problema. Okay, clear. Okay, sige po. No, clear. Clear po. Okay. Thanks God po, mga kapatid. Parang katulog na ata yung iba. Meron na lang tayo dito, dahil pa man din dito sa mainline, 78 dito. Hindi pala 86 pala, 86 dito tayo sa main line. Pero parang yung iba ay baka nag-fly away na kayo dyan. Wala. Okay po. Sige ha, let's continue po, mga kapatid. Yan yung panlabas pa lang po ito na pag-build ng good relationship. Sana nakuha niyo na po yung mga ways how to really get the reply, no? At starters pa lang po ito, mga kapatid. Okay? Pero, the most effective po talaga, the most effective po ng pag-establish ng relationship. Kasi ito po ay pa lang, starting point. No? Kumbaga, ito pa lang po yung starting point po. No? Starting point. Yan. Iyan pa lang po, mga kapatid, yung pauna. Para makuha natin yung loob nila, magkaroon tayo ng magandang impression sa kanila. Okay? Pero yung pinaka-important sa lahat is ito. The most effective way to establish a relationship is fellowship and guide the prospect to resolve their difficulties. Okay, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. No? So kapag na-resolve natin ang difficulties ng prospect, sigurado po, mga kapatid, no? Ang prospect na ito, hanggang siya ay tupa ng Diyos, siya ay magpapatuloy po sa pag-join sa fellowship. So bakit po? Kasi na-resolve mo yung difficulties niya. Okay? Na-resolve mo yung difficulties niya po. No? Example, isipin niyo, mga kapatid, meron kayong malaking pinagdaraanan. No? Meron kayong malaking pinagdaraanan. Sobrang bigat ng sitwasyon niyo. Tapos may isang tao, bigla kang kinausap, nagbahagi sa'yo. No? Tapos, yung pagbabahagi niya, nakatulong yun sa'yo. Diba? So, anong mararamdaman mo sa tao na iyon? Diba? Siya yung nangunguna sa iyong puso. Kahit hindi mo siya lagi makausap, pero hindi mo siya malilimutan. Okay, nakuha niyo po yung pinaka-point, mga siblings. Hindi mo siya malilimutan. No? Kasi, natulungan ka niya nung panahon na down ka. Okay? So, ganun din po yung mga prospects natin. No? Sa panahon na down sila, hindi nila malilimutan yung tao na makatutulong sa kanila that time. Na maintindihan yung sitwasyon, maintindihan yung will ni God nung panahong iyon, diba? Malaman kung paano ba ako kikilos, paano ba ako magpapatuloy, ano ba yung salita ni God na makapagliwanag sa akin. Diba? Yun po, mga kapatid, yung ito po yung pinaka-important sa lahat na dapat nating i-mindset, no? Oo, so kapag na-resolve natin yung difficulties nila, sigurado po, more than basta malaking portion daw po, no, magiging yung envy na iyan, no? So, ganun din kasi sa amin sa testifying part. Kapag yung seeker namin, na-resolve namin yung difficulties niya po, no? So, actually, yung prospect, yung seeker talaga na nagpapatuloy talaga siya po. No, kasi nakita niya dito sa Church of Almighty God is nire-resolve ang difficulties niya. Saka nagpapatuloy siya.
Na po. So ito po yung isang part, no? Mga siblings po. Okay? So kaya dito, paano natin ma-resolve yung kanilang difficulties? Ayan, dito po mga kapatid. Meron ako ditong i-share. Eto, mayroon na itong script. Mayroon tayong script mga kapatid, no? So tingnan natin paano ba, may example dito, paano mag-resolve ng difficulties po. I-check natin itong isang conversation na ito. Okay, Sister Rona. Sige, meron ditong volunteer, Sister Rona. Sige, Sister. Ikaw yung preacher, Sister. Sige, sino yung seeker? Baka may iba naman diyang volunteer. Dito po. Ako sisi. Sige. Ikaw naman yung seeker po. Sige po. Sister Rona, makastart ka na po. Hello po, good evening po. Rinig po ako. Yes po. Ayan, thanks. Hi po. Dear Bunso, I didn't see you there earlier tonight. What happened? Why didn't you join us? Sorry, ate. I was a bit busy tonight. Maybe because of taking care of my lola who's been sick for a week. I'll read back tomorrow. Sorry po. Sorry to hear that, Bunso. I will pray for you and your Lola. Did you also notice I attached the homework at the end? Remember to send it to me, okay? Okay po. Thanks po. Good night, dear Bunso. Sweet dreams and see you tomorrow. Okay. Okay, sige mga kapatid. Salamat, Sister Rona at Sister, Sister? Maria. Okay, mga kapatid, ano sa palagay niyo po ito? Conversation na ito. Okay ba ito? Conversation na ito? Okay, bigyan niyo nga po dito ng isang smile kung okay siya. At saka po, isang sad naman kung hindi okay. Sige nga po mga kapatid, tingnan ko kung may discernment tayo. Bigyan niyo po dito ng smile kung okay siya. At saka sad po kapag hindi siya okay. Okay, sige, bigyan natin ng award. May award yung makakakakuha ng sagot. Okay. Bigyan natin ng pakwan. Okay. So mga kapatid, kaunti lang yung nakatama ng sagot. Hala. Kailangan pa natin mag-aral pa po mga kapatid, no? Nako. Sige po. Mga kapatid, hindi ito okay na conversation. Okay po, hindi siya okay na conversation. Bakit po? Sabi ng seeker, or sabi ng NB, I'm sorry, I'm a bit busy. Maybe because I take care of my lola who's been sick for a week. I'll read back tomorrow. Sorry po. Sabi ng preacher, okay, sorry to hear that, Bunso. I will pray for you and your lola. Did you also notice I attached the homework in the end? Remember to send it, okay? You see, may puso ba ito? Wala, no. Wala mga kapatid, wala itong puso. No? So, ang problema lang ng preacher na ito, gusto niya lang mag-send ng homework yung seeker niya. Okay, wala siyang concern. Sinabi lang niya ng pabasta-basta, I will pray for lola. That's all. Nag-resolve ba yung difficulties niya? No. Yung lola niya sick for a week. Busy siya. Diba? Busy siya. So, sabihin, she is in the difficulties. Okay, pero yung kanyang yung prospect, hindi po mga kapatid, no? Hindi po siya naging concerned. Diba po? Hindi na nag-guide sa truth. Diba? Hindi siya nakasya experience. So, hindi na-resolve yung difficulties. Magpapatuloy kayo yung prospect na yun, malabo po. Okay? Malabo. Ayan. Sige po mga kapatid. Dito, ano kayang good conversation dito? Okay? Ayan. Sinare ko lang yung screen ko mga kapatid kasi wala akong type. Tapos English pa ito. Okay? Siguro tingnan na lang natin mga kapatid kasi limited lang yung time natin. Tingnan natin kung paano siya na-resolve. Ano po? Paano siya dapat i-resolve? Ito yung tamang pag-resolve mga kapatid. Ngayon, pag may problem yung hindi naman ito kaparehas ng situation kanina po. Iba naman situation ito. So, tingnan natin kung paano
paano magkaroon tayo ng care nasa prospects po. So dito po, una sabi ng preacher, tinanong ilang oras ka nagtatrabaho. Pag-pray kita kasi working student po. Sinabi yung oras ng trabaho. Nasabi, pagod siya. Sabi ng prospect, pagod siya. Pero kailangan niyang magtrabaho at mag-aral para sa kanyang pamilya. Okay? So yung prospect, nagkaroon siya ng sympathy at saka encouragement. Sabi niya, naintindihan kita. No? Ikaw ay mabuting bata. No? So gusto mo lagi tumulong. Nandun yung praising, nandun yung sympathy. Diba po? Tapos yun, yung prospect, willing siya mag-reply. Okay, willing siya mag-reply. No po? Tapos yun, ipinag-pray na siya. Okay, tapos dito sa part na ito, nag-share yung preacher ng own experience niya. Okay? So, hindi niya lang sinabi dito na I can understand you. Sinabi niya rin dito paano niya naiintindihan yung situation ng NB. Naintindihan kita bakit. Diba? Nag-share siya dito. Ang aking family ay divorce. No? Divorce ang aking parents. 16 years old pa lang siya noon. Diba? Helpless din siya. Kaya nag-start din siya mag-work para suportahan yung kanyang pag-aaral. So, ibig sabihin, connected na sila kasi meron silang same experience. So ano maramdaman ng prospect? Kung parehas kami ni ate, paano kaya niya napagtagumpayan yun? Di ba? Mapapaisip yung NB sa atin, paano napagtagumpayan yun? So, dito, na-share niya po. Ano po? Tapos dito, makita natin po, no? Nagkaroon na sila ng connection together po. Nagkaroon sila ng connection, and then, I often enjoyed. So dito na-share na nung preacher, paano nung una niya, tinatry niya yung best niya sa trabaho niya. Tapos hindi siya umaasa sa Diyos. Diba? Tapos, later on, diba, na-feel niya na alone siya. Diba? Kasi nga, hindi siya nga umaasa kay God. Pero later on, nung lumapit siya kay God, nag-repent siya kay God, no? So, nakita niya na si God yung makakatulong sa kanya. No po? Tapos doon siya unti-unting lumapit kay God. No, hanggang sa nabasa niya yung short passage. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kaikli yung passage na binigay, kung gaano kaikli yung passage mo. Nalaban niyo ba yung share screen ko? Ito lang yung passage, God's words ito po, itong part na ito. Itong maikling ito. Ito. Ay, send ko dito po ha, mga kapatid. Hindi pala pwede mag-send ng meet po. Yan. Pero kung makikita niyo mga kapatid dito, sa part na ito, maikli lang yung passage po. Hindi siya sobrang haba. Okay, pero sa ating part, kapag nag-resolve tayo ng difficulties ng prospect, yung passage natin parang telenovela po. Parang no limit ang hirin na yung passage natin. Nakarelate ba kayo mga siblings? Yung passage natin po, diba? Parang pang no limit ang hirin na, no? So, pero mga kapatid, hindi siya maganda. Pag sobrang haba yung passage natin, hindi talaga siya babasahin ng prospect po. Okay? Ng mga NBs po. Kailangan, piliin lang natin yung pinaka part na makaka-relate talaga yung prospect ay yung NBs doon po sa kanyang situation. Okay, so you see, ito lang yung sinadyang God's words. Sabi doon, their lives in this world are not alone. Mankind has God's care. God is with them. People can always lean on God. He is the family of every one of His followers. When God to lean on, mankind will no longer be lonely or helpless. So you see mga siblings po, ito lang yung short passage pero very meaningful siya. Very meaningful siya and related siya doon sa prospect po. Doon sa prospect mga kapatid. Okay? So makikita natin doon. So you see po, sa part na yun, yung prospect nakaramdam. Diba? Sabi niya, thank you ate for always listening to my problems. So nakaramdam siya na may auntie siya. Nakaramdam siya na, oy, family ko ito. Confident ko ito. Diba? So yeah, we are one family na. I can feel you, don't worry. You see? So, ganun siya mga siblings pa. Okay? Nakuha natin po yung way. Hindi siya long conversation po mga kapatid, no? Pero, nare-resolve yung problem po mga kapatid. No? At nagka-unti-unti. Hindi naman siya one sharing i-resolve natin. Hindi naman. Pero, at least ito, unti-unti siyang nag-guide
nung lumapit kay God. Okay? Nakuha lang natin, mga kapatid, itong part na ito po. Nasa na kaya interaction natin? Parang nakatulog na atang iba. Okay, yes po. Nakuha natin, no? Sige. Dito po, ano yung ating nakukuha dito sa part na ito? Okay, so sana ma-apply natin ha, mga kapatid. Okay, so dito po, mga kapatid, no, what is the point of the trust history? Una, show genuine care, no? Genuine care. And then, think from the perspective of the seeker. Okay? So, tingnan mo natin base sa ano ba talaga yung nasa isip ng prospect na doon, no? Ano ba yung nasa pinaka-inaalala niya, di ba? At saka dito, make effort to share experience briefly. Okay? Nakalagay ha, briefly. So, wag muna tayo magnonobela ha, briefly lang. Para basahin yung ating sharing po. Okay, briefly and concisely, as well as providing practical and doable tips. Okay, so yan po mga kapatid, no? Ito yung pwede natin i-apply pa. Okay, so sige po ha. Dito, basahin natin yung isang principle na binigay sa atin ni brother. How can we chat, no, with the envies or seekers? Okay, so sige po. Let's read po mga kapatid. Sino po yung pwede po magbasa po dito sa passage? Sinayin ko po dito. Let's read po. I will respond. Okay po, sister. Tanong kapag nagpapalaganap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng text chatting, ang pinakamalaking paghihirap ay wala kaming ideya kung paano mabilis na makabuo ng kaugnayan sa mga prospect ng ebanghelyo. Nais namin tanungin kung paano kami makikipag-chat sa mga prospect upang makuha namin ang kanilang tiwala at mag-iwan ng isang magandang impresyon sa kanila. Sagot: kung nais mong bumuo ng kaugnayan sa mga prospect, kailangan mo munang magsalita ng praktikal at makipag-usap sa kanilang mga puso at ayon sa kanilang mga karanasan. Sa gayon, magkakaroon sila ng magandang impresyon sa iyo. Ang sinasabi mo ay ang kanilang niluloob na kaisipan at ang katotohanan at kaalaman na iyong pinifellowship ay matatanggap nila. Hayaan silang hangaan, kainggitan at gustuhin ka. Sa gayon, mas madaling bumuo ng kaugnayan sa kanila. Kung hindi ka nila hinahangaan at hindi interesado sa iyo, walang silbi ang anumang sasabihin mo at hindi rin ito gagana kung bilhin mo sila ng anumang bagay. Kung mangarap ka ng praktikal, kumuha ng magandang halimbawa at magbahagi ng higit sa iyo mga karanasan. Iisipin nila, napakaganda ng iyong karanasan at labis kitang hinahangaan. Ito lang ang nais kong pakinggan. Ang hindi ko maintindihan at ang nais kong sikaping unawain ang iyong fellowship ay ganap na lumutas sa aking mga paghihirap. Magugustuhan ka nila at magiging madali ang bumuo ng mga kaugnayan sa kanila. Kailangan mong maging mahusay sa mga kasanayan at pag-ipag-usap. Magsalita ka ng praktikal gamit ang iyong totoong karanasan at taus-pusong mga salita. Mararamdaman nila na ikaw ay isang mabuting tao na hindi mataas at ang pananalita o tunong nagliliksyon ng tao at ang iyong mga salita ay totoo. Sa gayon ay magkakaroon sila ng magandang impresyon sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng mayroon silang magandang impresyon sa iyo? Una, iniisip nila na mahusay ka sa pangangaral na maaari kang magtustos sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit handa silang makinig sa iyo. Pangalawa, may kakayahan kang kumbinsihin sila sa iyong fellowship tungkol sa katotohanan. Pagkatapos ay magkakaroon sila ng magandang impresyon sa iyo. Amen.
Amen. Salamat po, sister. Salamat po. Anong pangalan mo, sis? Sister Rona also po. Sister? Rona? Yeah. Okay po. Ayan, salamat po, sister. Thanks God po. Tapos sige mga kapatid po, pwede rin tayong mag-share ng ating naunawaan dito. Dito sa passage po, no? Na ating binasa. Yung mga hindi pa nakakapagsalita dyan, baka pwede na kayo magsalita po. Malapit na rin tayo matapos, mga siblings po. Apo. Baka may gustong mag-share dito po sa part na ito. Open your mic po, mga kapatid. Don't be shy. Okay, sige po. You can open your mic. Kung nais po mag-share. Opo, sino po yung gusto mag-share? Ay, sige Hello po. po, sister. Okay. Hello po, good evening po ulit mga kapatid. Based po dito sa passage na passage na nabasa ni sister, i-relate ko lang po yung karanasan ko po sa aming church po. Labis ko po ako natutuwa dahil ito po talaga yung ginawa ng mga sisters sa akin. Dahil kinausap nila ako na sobrang, alam niyo po yung hirap na hirap ako sa sitwasyon ko. Parang talagang ginamit silang instrument ni God. So, naramdaman ko po yung pagkikare nila, yung, kasi tatlo po yung sisters na talagang nag-ano po sa akin, nag-aalaga or parang nakakatuwa po yung pakiramdam kasi hindi nila alam na may pinagdadaanan ako pero once tumawag sila sa akin, pinaramdam po nila sa akin yung sobrang pag-care, and then yung God's words na binibigay po nila sa akin ay talagang tago sa puso po, no? At yung pag-share po nila about that God's words po ay talaga pong tumanim po talaga sa puso't isipan ko, at naramdaman ko yung presence ni God sa pamamagitan po ng mga sisters ko sa San Juan Church po. So, sobrang blessed po ako. Kaya po itong nabasa po ni sister na galing po ay galing sagot po ni Brother Abab po, no? Sobra pong napaka-practical po talaga nung pag-share ng aking mga kapatid sa akin po, no, na talaga pong nabibigyan nila ako ng strength mula kay God, mula kay Almighty God po. At talagang dun po ako nag-grow po ako, at lalo pong tumitibay po yung pananampalataya ko po. So, actually, hindi na po nila ako kailangang talagang kumustahin sa dami po ng ginagawa nila, pero nagbibigay po talaga sila ng time sa akin po. Kaya sobra po akong sobra pong tumantaba po ng puso ko. Actually, mataba po talaga din ako. Pero mataba po yung puso ko sa sobrang umaapaw po na na pagmamahal na naramdaman ko po sa aking mga sisters po, dahil po ganito po yung ginagawa nila po sa akin, na based po dito sa nabasa po natin, mga kapatid. So talagang proven and tested po ito na kailangan po nating maisagawa, or hingi po tayo ng guide kay Almighty God para magampanan po natin. Yan, thanks God po. Thank God, Sister Rona. Salamat po. Okay. Amen po, mga kapatid. Ano po? Okay, I think mga kapatid, clear sa ating So, kumbaga, yes po. Kailangan natin, mga siblings, na i-treat talaga ng maayos, yung prospect, makapag-usap sa kanila ng maayos. And thank you din po sa pag-share, Sister Diana, and also po, Sister Menabet. Thanks God po. So, unang mga kapatid, nasampa rin natin ng kaunti
people don't like those who feel entitled to teach others what to do. Okay, so natin pwedeng ano sila, i-force ba sila mga kapatid na gawin ng ganitong bagay o ganyang bagay, di ba? So, ayaw ng mga tao ng ganoon. O-force sila po. Dapat normal talk lang tayo sa kanila, no? Isa pa, people don't like those who like teach lectures as they are superiors than others. Okay, so kailangan natin po mga kapatid na umaga tumutong lamang no, sa nakapantay nila. Okay? At isa pa, people don't like to be commented on in a negative way. Ito po, ito yung part din sa fellowship mga kapatid. Minsan kasi may na-offend. Minsan sa ating part, nag-joke lang naman tayo. Okay, nag-joke lang naman tayo. Pero sa ibang tao, hindi siya joke. Ano po? So minsan na-offend sila. So dito, kailangan mindful din tayo sa ating sinasabi. No, especially ngayon po, tayo na po yung nag-duty. Before tayo yung pina-follow up, di ba, pini-preach or kini-clear, di ba po, kini-care. So pero ngayon, kailangan na natin gampanan din ang ating tungkulin, no, sa sambahayan ng Diyos. So ngayon, tayo naman po, yung mag-care din sa iba po, ng mga baguhan din, no, mga bago. So parang nang sa ganun din, matanggap din nila yung kaligtasan ni God. Ano po? So, kaya dito, yung lahat ng sasabihin, kikilos natin, so, yan din po mga kapatid, ay may malaking impact din po. No? Doon sa, doon po mga kapatid sa ating mga pina-follow up na mga bagong mga mananampalataya. Okay, so dapat clear ito sa atin, no? So, and isa pa po, people don't like to feel inferior to others and they like to be encouraged and supported. Yeah, so very important to. Kagaya siya ni Sister Rona, di ba? So, nakaramdam siya na, uy, in-encourage ako, sinusuportahan ako ng mga kapatid, kahit busy sila, nag-aalat pa rin sila ng time sa akin, di ba? So, yun yung na-feel ni ate. Okay? So, dapat ganun din yung i-feel natin sa mga sa mga NBs natin na tinatransfer sa atin, no? Encourage natin sila. No, so hindi natin sila pwedeng i-degrade, no? Kasi may ibang mga siblings ba, yun, nadadala din minsan ng corruption or nadadala din minsan na ang situation, di ba? So medyo yun nga, nagiging tayo, nawalan tayo ng care, no, sa iba po. Ano po? So nalimutan natin encourage sila at support sila. And also, people like those who speak heartfelt words and open about their weakness and problems, no? Ito rin yung isang part, yung speaking from our heart, no? So, although minsan lacking tayo sa skills, lacking tayo sa ganitong part, ganyang part. Pero po, actually mga kapatid, hindi naman mahalaga. Oo, mahalaga yung skills talaga, na meron tayong skills. Pero, ang pinakamahalaga po ay meron tayong heart sa pakikipag-usap sa kanila. Natin makapag-usap sa kanila with our heart po. Yan yung pinaka-key na dapat natin gawin, na i-practice po mga kapatid. Meron tayong care sa kanila. Diba? Hindi lang natin pwedeng sabihin na, ay, naiintindihan ko yung kalungkutan. Yun lang. That's all. Diba? So, hindi pwede mga kapatid na, sabi mo lang, ay, naku, naiintindihan kita, sis. Yun na yun. So, diba? So, hindi po pwede mga kapatid, no? So, kailangan natin, paano mo nasabi na intindihan mo siya? Diba? Ano yung pinagdaanan mo, babe? Paano mo ito hinarap? Diba? Hindi lang din pwede puro encourage. Diba? Hindi lang pwede, kaya mo yan, sis, kaya mo yan. Yun lang. Diba? Wala nang support. Diba? Wala nang support. Encourage na nga lang talaga. Okay? So, hindi rin yung maganda mga kapatid. Kailangan, meron din tayong support. No? Support ba mga kapatid, no? Magkaroon tayo magkaroon tayo mga kapatid ng, how to say ba, pag-fellowship sa kanila ng katotohanan. O kapag-send tayo ng passage sa kanila. Ng mga exhortations ni God. Diba? At saka, kung wala tayong experience, sister, wala pa akong experiences. Walang problema yun. Marami experience ng Church of Almighty God. Punta ka lang sa CAG app. Diba? Sa YouTube din sa CAG. So, marami doon mga karanasan na pwede nating isend sa ating mga NBs po. Sa mga kapatid natin, sa group natin. Okay, hanap lang tayo din ng related sa kanila. Na makaka-relate sila.
So doon sa pamamagitan ng passage na iyon, yes po, or ng testimony na iyon, mariresolve yung problems nila. Okay? So yung mga kapatid, no? At ano ba? Ayun, so yun po yung part na ito. Ayan, so okay lang. Clear sa atin mga siblings. Clear sa atin, ha? Okay. Meron akong last pong i-asa inyo mga kapatid, no? Last po. Nahiya po ba kayo na magtawag sa mga NBs? Nahiya po ba kayo mga kapatid na magtawag po sa ating mga NBs po? Like that. I'm shy sister. Paano ba yan? Shy type ako. Introvert. So, meron po ba kayong ganitong situation? Ay, hindi. Wow! Oh, hindi nahiya si sister. Hindi po. Kaya lang po, hindi sinasagot. Madaldal mo na ko, sis. Ako po nahihiya. Nahiya si Kuya Ariel. Okay. Ayan, hindi ag-reply. Hindi sumasagot. Okay. No? So, about others po, mga kapatid, nahiya ba kayo mag-call? Actually, mga kapatid, sa akin part, mahiyain ako. Halata ba? Ako po ay mahiyain tao, mga kapatid. Mahiyain akong tao. Sa totoo lang. Hindi po dapat mahiya. Hindi naman dati. Oo, mahiyain ako. Pero nasanay na din. So, pero para malaman situation. Mahiya. Yes po. No? Actually, mga kapatid, nakaka-relate ako dyan sa inyong situation. Kasi ako sa aking part, sobrang mahiyain ko talaga. So, ako yung tipo mga kapatid ng tao na kapag hindi mo ako kinausap, hindi din kita kakausapin. So, parang ganun yung situation ko, mga kapatid. Okay? Secret lang natin yan. Ano po? So, dito, hindi halata. Okay po, no? So, pero to be honest, bago tayo magsimula po ng fellowship or ng training, nahihiya talaga ako. Nahiya talaga ako nung simula pa lang tayo, no? Okay po. Pero syempre dahil nandito tayo sa God's house, so kaya, ayun, dito, brothers, sisters tayo. So naisip ko na lang, ay, mga brothers, sisters ko naman yung makakaharap ko, kaya hindi na ako mahihiya. Hindi na ako mahihiya. So yun po yung yung aking naging, din, sitwasyon kanina lang po, ha? Okay, so anyways po, mga kapatid, ito, meron akong i-share sa inyo. Ito na yung last part natin, ha? Let's be active na po. Ito yung last part natin, mga siblings. Ito po, isa itong sharing. I'm not sure, no? Pero sharing ito, no? Kasi nahiya din ako minsan mag-call sa mga seekers kasi minsan may seekers na na hindi madaling i-approach, di ba? And minsan, pagbababaan ka ng tawag, di ba minsan ayaw kang kausapin. So, may ganun talaga po mga kapatid. Totoo yan. So, dito, pero pagkatapos ko itong binasa po, itong sharing na ito, parang experience ito mga kapatid, no? Actually, naunawaan ko, bakit ko kailangan i-call yung prospect? Bakit ko kailangan magpursige? No? Bakit ko kailangan gawin ito? No? Kahit ayaw niya akong kausapin, bakit gugustuhin ko pa rin siyang kausapin? Okay? So, yeah, dahil dito, binasa ko mga kapatid. Mabasahin natin bilang panghuli po. So marami din tayo ma-reflect dito. Sige, sino yung magbabasa po? Title nito ay, do you know? Sige po, brother. Bago ko tinanggap kaligtasan ng mga kapangyarihan Diyos sa mga huling araw, naramdaman ko na labis na naiinis ako sa patuloy na kaguluhan ng mga kapatid na nangangaral ng makapangyarihan Diyos. Naisip ko noon, panong yun na hinihiling ng Biblia ang mga tao na maging mapagpigil sa sarili. Ang paniniwala sa Diyos ay isang bagay sa labas ng sariling pagpahayag. Naniniwala na kami kay Jesus at natanggap na maraming biyaya mula sa Kanya. Tungkol sa iba't ibang mga opinion mula sa iba't ibang mga sekta at mga denominasyon, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kanino
pag-iisipan ang tama, mas makakabuti para sa mga tao na huwag magpataw sa kanilang sariling paniniwala sa iba o sa pag-aalala tungkol sa iba, higit sa pananatili ang nakakagambala sa normal na buhay ng iba. Hindi ba pinipilit nito ang mga tao sa sundin ang kanilang paniniwala? Amen po. Amen. Amen. Let's continue po mga siblings. Okay. Ayan. Matapos tanggapin ang bagong gawa ng makapangyarihan Diyos, gayunpaman, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa kaguluhan ng mga kapatid na nangangaral ng makapangyarihan Diyos. Sa katunayan, pagdating sa paniniwala sa Diyos, talagang ang Diyos ang naghahanap ng mga tao. At walang sino man ang aktibong humingi ng Diyos. Ang lahat ng mga tao ay nais na kumapit sa mga lumang bagay. Ay mahirap para sa kanila na tanggapin ang bagong gawain ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit palaging hindi nauunawaan ng mga tao ang gawain ng Diyos at walang ideya tungkol sa hangarin ng Diyos na gawin ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas ang mga tao sa mga huling araw. Amen po. Next na lang pa ako. Ako ulit pa sis. Aso. Sa mga kaarawan, po na umakyat. Sa mga kaarawan ni Lot, ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay puno ng mga kasalanan. At nais ng Diyos na sirain silang dalawa. Ngunit sapagkat si Lot ay gumawa ng gawain ng matuwid at tumanggap ng dalawang anghel, hindi kilala tao. Sinabi ng mga anghel kay Lot ang plano ng Diyos na sirain ang dalawang lungsod na iyon. At hiniling sa kanya na ilabas agad ang kanyang pamilya at mga kamag-anak sa Sodom at Gomora. Gayunpaman, iniisip ng mga manugang na lalaki ni Lot na nagbibiro si Lot at hindi naniniwala sa kanya. Hindi nais ng Diyos na makita ni Lot at ang kanyang pamilya na nawasak kaya nang umaga ay pinagmadali ng mga anghel si Lot na sinabing magbangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Tatapot siya ay nagluluwat at hinawakan ang mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag ng sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Genesis 19 verse 15 and 16. Nakita natin mula sa mga banal na kasulatan na ang Diyos ay sabik na iligtas ang tao. Ngunit nakita rin niya ang pagsuway ng tao. Kaya ang mga mensahero ng Diyos ay hinimok at inutusan si Lot na ayaw umalis ng madaling araw at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at ang mga kamay ng kanyang dalawang anak na babae at inakay sila palabas sa lungsod. Hindi ba't ito'y pinipilit silang gumawa ng isang bagay na hindi nila nais?
Ang ugali ng mga anghel ay isang bagay na nasa puso ng Diyos na nagliligtas ng tao. Kaya anuman ang hirap na kanilang pakiramdam na maunawaan o tanggapin, hinimok inuutos ng mga anghel at pinilit na iwanan ni Lot ang Sodom. At ang kanyang hangarin ay ilabas ang pamilya ni Lot mula sa panganib at mga sakuna upang sila ay makaligtas. Ang mga tao ay laging nagmamalasakit sa kanilang laman. Nagmamalasakit sa kanilang laman kahit na si Lot ay walang kataliwas kahit na siya ay inunuring bilang isang matuwid na tao ng Diyos. At iniligtas ng Diyos, hindi ang puso ng Diyos. At palaging nagtataas ng mga kinakailangan sa Diyos sa halip na maging ganap na masunurin. Amen po. Amen, brother. Okay, so may next pa po, mga kapatid. Opo, sister. Ako na po, sister. Ang mga anghel ay nakikipagtulungan sa Diyos nang hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng tao sapagkat ang sakuna ay malapit na at ang Diyos ay labis na balisa. Ngayon, ang mga huling araw ay dumating at ang Diyos ay bumalik sa laman upang hatulan at linisin ang mga tao sa mga salita. Sapagkat ang sakuna na bihirang makita sa milyon-milyong taon ay papalapit sa sangkatauhan araw-araw. Ito ay tulad ng hinulaan ni Jesus. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Mateo 24 Verse 21, Pagaman tinawag tayo ng matuwid ng Diyos dahil sa ating paniniwala sa Panginoong Jesus, hindi pa natin makakamit ang kabanalan pagdating ng Diyos upang gawin ang gawain ng paglilinis na akayin ang mga tao hanggang sa bundok upang makatakas sa mga sakunan. Ang mga tao ay nanatili pa rin sa kung ano ang mayroon sila. Ayaw gumalaw. Hindi pa rin sila malinaw sa kung anong oras na ngayon at nais pa rin mabuhay ng isang mapayapa at matatag na buhay. Kapag sinubukan kong ipangaral ang bagong gawa ng Diyos sa isang matandang kapatid, sa sinasabi sa kanya na lahat ng tunggali, tumanggi na tanggapin ang kasalukuyang gawain ng Diyos ay mapahama. Sinabi ng matandang kapatid na taos puso at diretsahan. Bakit hindi mo subukan ang iyong makakaya upang naging isang mabuting naniniwala? Bakit nagsimula kang magsalita ng mga mabibigat na tunog na salita? Hindi lamang nauunawaan ng mga tao ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, ngunit wala silang idea tungkol sa kung paano ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain o kung ano ang ibig sabihin ng maniwala sa Diyos at hindi nila alam tungkol sa kanilang kalagayan o ang sabik na pagnanasa ng Diyos sa mga huling araw. Nakaharap sa mga taong nasa panganib at natutulog, ang puso ng Diyos ay balisa tulad ng nasusunog sa apoy. Amen! Amen. Okay, may next pa po, mga kapatid. Sino pa po? Sister po. Sige po, sister. Sinabi niya sa bawat isa sa atin na tumanggap ng kanyang bagong gawain. Naisip mo ba kung gaano namigati at nabalisa ang puso ng Diyos? Paano niyang matitiis na makita ang inosenteng sangkatauhan na nilikha niya ng kanyang sariling mga kamay na dumaranas ng gayong pagdurusa? Pagkatapos ng lahat, ang sangkatauhan ay ang mga kapuspalad na nilason. Kahit na nanatili silang buhay hanggang sa araw na ito, sino ang makaiisip na sila ay matagal ng nilason ng masamang nilalang? Nakalimutan mo na bang isa ka sa mga biktima? Dala ng iyong pag-ibig sa Diyos, hindi ka ba handang magsikap upang iligtas sa mga yaong nanatiling buhay? Hindi ba kayong handang gamitin ang lahat ng inyong pagsisikap upang gantihan ng Diyos na iniibig ang sangkatauhan tulad ng kanyang sariling laman at dugo? Paano mo bibigyang kahulugan ang
kapal ng Diyos upang isabuhay ang iyong pambihirang buhay? Talaga bang mayroon kang pagpapasya at tiwala sa sarili na isabuhay ang isang makabuluhang buhay ng isang taong madastalin at naglilingkod sa Diyos? Paano mo dapat asikasuhin ang misyon mo sa hinaharap? Nakaharap sa pananalita ng Diyos ng buong puso, paano ang bawat isa sa atin na lumalaban sa Diyos at bumalik sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan ay manatiling kalmado at wala ring ginawa? Sino sa atin ang titigil sa pagudyok at pagpilit sa mga tao na sundin ng Diyos dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan ng mga kapatid mula sa lahat ng mga sekta at mga denominasyon? Amen po. Amen, ate. Okay. May ano po dito mga siblings. Passage po. At tapos na pa ito. Ako na lang po, yung mag-next read. Okay. Ayan. Sinabi ng makapangyarihang Diyos bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating isipan at katawan para sa katuparan ng tagubilin ng Diyos. Dahil ang ating buong pagkatao ay nagmula sa Diyos at ito ay umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang mga isipan at katawan natin ay hindi para sa tagubilin ng Diyos at hindi para sa matuwid na dahilan ng sangkatauhan, sa gayon, ang ating mga kaluluwa ay hindi magiging karapat-dapat sa mga taong naging martir para sa tagubilin ng Diyos. Mas hindi karapat-dapat sa Diyos na naglaan sa atin ng lahat ng bagay. Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Dahil sa tawag ng Diyos at dahil sa pag-ibig niya para sa sangkatauhan, ang mga sumusunod sa makapangyarihang Diyos ay tulad ng mga anghel na nagligtas kay Lot. Pumunta sila sa mga tahanan ng mga tao ng walang pagod upang ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi pinapansin ang kanilang di pagpayag o ang kanilang kahihiyan, pambubugbog at maging ang panganib na makulong. Ang ginagawa nila ay eksaktong katulad ng gawaing na itala sa Jude 23, ngunit ang iba ay nagligtas sa takot. Hinahatak sila mula sa apoy at ang papel na ginagampanan natin ay tulad ng mga naimbitahan na sumali sa pista sa kasal sa Mateo chapter 22. Sa halip na makilahok sa kapistahan, inaabuso pa natin ang mga tagapaglingkod na dumating upang anyayahan tayo. Nainis kami sa kaguluhan ng mga nangangaral ng ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa atin dahil hindi natin nauunawaan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at hindi nabasa ang mga salita ng Diyos. Sinabi ng makapangyarihang Diyos, walang nakakaalam na ang dahilan ng paulit-ulit na mga paalala at pangaral ng Diyos ay dahil inihanda na niya sa kanyang mga kamay ang isang walang katulad na kalamidad, iyong hindi kakayanin ng katawan at kaluluwa ng tao. Ang kalamidad na ito ay hindi lamang isang kaparusahan sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Kailangan mong malaman ito. Kapag nabigo ang plano ng Diyos at walang tumugon sa kanyang mga paalala at pangaral, anong klaseng galit ang kanyang ipapamalas? Isang bagay ito na hindi pa mararanasan o naririnig ng sinumang nilalang. Kaya sinabi ko, ang kalamidad na ito ay walang katulad at hindi na maulit kailanman, sapangkat ang plano ng Diyos ay minsan lamang likhain ang tao at minsan lamang iligtas ang sangkatauhan. Ito ang unang pagkakataon at ito rin ang huli. Diyos ang pinagmulan ng buhay ng tao. Amen po. Amen. Okay, last passage po mga kapatid. Sino po magbabasa po? Last passage. Ayan. Mga kapatid, dapat nating maunawaan lahat na ang gawain ng Diyos ay hindi na umaayon sa mga konsepto ng tao. At ang gawain ng Diyos ay hindi kasing simple ng naisip natin. Dapat nating malaman lahat na ang tao ay tao pagkatapos ng lahat, na hindi kailanman maaaring magbago upang maging Diyos. At ang Diyos ay Diyos pagkatapos ng lahat. Kung ang tao ay makakita sa pamamagitan ng kung ano ang ginagawa ng Diyos, hindi ba siya magiging higit na nakakahigit kaysa sa Diyos? Kapag ipinahayag lamang ng Diyos sa mga tao, malalaman nila ng kaunti ang tungkol sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Kung hindi man, ang mga tao ay walang pagkakataon na makilala ang Diyos sa lahat. Ito ay isang malaking hadlang para sa mga tao na maniwala sa Diyos. Gayon din ang tao ay may isa pang paghihirap na kung saan ay hindi nila alam ang kanilang mga sarili.
hayaang mag-isang mag-alam kung ano ang maaari nilang gawin. Ang mga tao ay madaling di maintindihan at labanan ng Diyos, at madali silang maging mga pariseyo, lalo na sa mga huling araw. Dapat nating makita ito ngayon kapag ang mga kapatid ay walang sawang nangangaral ng ebanghelyo ng makapangyarihan Diyos sa atin. Hindi ba pareho ito sa mga anghel nang hilahin at pilitin nila sila palabas sa Sodoma upang maiwasan ng asupre at apoy? Ito ang napakahirap na bayad ng Diyos na nagmamahal sa atin bilang kanyang sariling laman at dugo. Kapag sinubukan niyang iligtas tayo mula sa mga sakuna, at ito ang awa ng Diyos sa atin. Dapat tayong lahat makinig sa Ebanghelyo at basahin ang mga salita ng Diyos. Kung sakaling mawala sa atin ang pagkakataong maligtas dahil sa hindi pagkakaunawa sa mabuting hangarin ng Diyos. Ayan. Amen po. Amen, Sister Marjorie. Thanks God po. Okay. Sa mga kapatid, amen. Natapos natin. Pasensya na pala sa translation. Medyo nagbalik-baliktad po. So, pero okay naman yung English version na dito. So, mamaya pag sinend yung document mga kapatid, pwede nilang basahin ulit yung English version po para mas ma-clearly sa atin po. So, mga kapatid, dito mag-direct share na din ako po. Kasi napakaganda nito. So, actually mga kapatid, yes, totoo, no, pagka nagko-call tayo sa mga NBs natin, so mami-misunderstood talaga tayo. Nandun talaga yun mga kapatid. Kasi minsan, totoo naman, naabala natin sila. Diba? Kasi minsan nasa trabaho pa sila, tapos nag-call pala tayo, diba? So, pero hindi naman natin sinasadya yun. So, meron naman tayong mabuting layunin. So, pero totoo, naabala natin sila mga kapatid. So, sa kanilang side, parang nagkakaroon sila na, ano ba naman ito? Tawag. Di ba? So, may ganun talaga po. So, pero po mga kapatid po, sa ating side, so kailangan natin magkaroon ng pagkaunawa sa kanila. Normal nila yung magiging reaction. Okay? Normal nila magiging reaction kasi hindi nila naintindihan yung gawain niya ng Diyos. Pero para sa atin, dahil ba sinabihan tayo ng ganoon, mawawalan na ba tayo ng heart para magtawag sa mga ating mga NBs? So, hindi po mga kapatid. Kasi merong marugdog na layunin sigad na iligtas yung tao. Ano po? So, kumbaga mga kapatid, kahit ano pa yung turing sa atin ng iba, kagaya ng mga anghel, diba? Kagaya ng mga anghel, anong ginawa nila sa pamilya ni Lot? Hinila, diba? Hinila nila. Oo. So, di ba para siyang force ba? Di ba? Force, hinila nila. Ala, bakit hindi hinila? So, kasi nga po mga kapatid, no? Kailangan nyo nang umalis sa Sodoma at Gomora. Kasi sa akin to, kapag hindi pa sila umalis, masunog din sila doon. So, kailangan po mga kapatid, kailangan hilahin na sila talaga. Diba? So, kumbaga ganoon. Eh dito sa part na ito, meron din tayong ganoong intention mga kapatid, no? Kumbaga, bakit tayo araw-araw nag-follow up sa mga NBs, tinatry natin i-call sila, tinatry natin yung best natin na makapag-BGR sa kanila, makapag-kausap sa kanila, pa-joining sila, diba? Ano man yung mga ways mga kapatid na ginagawa natin, no? So, isa lang yung purpose, isa lang yung layunin. No? Ano rin yung layunin natin? Maunawaan nila yung gawain niya ng Diyos at makamit din nila yung kaligtasan mga kapatid. Kumbaga sa ating side, ginagawa lang natin yung makakaya natin. Okay? Kung tatanggapin man nila yung ebanghelyo, so depende yun sa kanila. Pero at least sa bandang huli, so wala tayong anumang pagsisisi. No, because we already try. We already try our best mga kapatid. Ano po? So ito yung pinaka na-learn ko din doon. No? So pero, kapag hindi natin na-try talaga yung best natin sa isang soul na iyon. Okay? So, anong mangyari po mga kapatid? Nandun dun yung konsensya natin. Kasi alam na rin din natin talaga nagawa yung best natin sa prospect na yun or sa NBs na yun. So, sa bandang huli, usigin tayo ng konsensya natin. Kasi alam natin, ito na yung last stage ng work ni God. Okay, ito na yung huling yugto. Wala nang ika-4 na yugto ang gawain ng Diyos. Ito na yung last po. If matanggap nila yung bagong gawain ng Diyos, so of course mga kapatid, malaking chance no, na makamit nila yung huling kaligtasan ng Diyos. Pero sa sandaling tanggihan nila, sa sandaling mag-stop sila, no, sa sandali po na hindi nila tanggapin ang gawain ng Diyos, wala nang ibang chance. Okay, wala nang ibang chance mga kapatid.
no? Kaya yun yung ating itatatak sa isip natin kung bakit natin ginagawa yung duty na ito. Okay, so mga kapatid, malinaw lang po ba sa atin ito pong part na ito? Mm-mm. Ma-clear lang po sa atin mga kapatid. Opo. Mm. So kay mga kapatid, no, kapag yung ating duty, no, ano man yung duty na ginagawa natin, so need natin iyon po, no, na try lang yung best natin. Okay? Ano man yung result, so at least we do our best. Okay, we do our best mga kapatid, no? So hindi tayo i-blame ni God po. Kapag hindi tinanggap ng iba, hindi sila nagpatuloy, but sa ating puso, ginawa natin yung lahat ng makakaya natin. Ano po? Okay, thanks God mga kapatid. So balis dahil late na din po, no? 10:10 na din or 10:11 na din. So siguro if meron pa kayong additional sharing, pwede nilang i-share sa inyong mga groups, no? I-type na lang doon po. Pero so for this part, so we will end here na din po mga kapatid. Okay? So meron po ba kayo natutunan ngayong gabi? Meron ba kayo natutunan mga kapatid? Yung hindi mag-share, naku, nakatulog iyon. Okay po. May natutunan po? Opo, marami po natutunan. Meron po. Sige po. Check namin yun, ha? Check namin po, kung meron na-apply po, dapat ay apply din po natin mga siblings po. Ano po? Okay. So, dito mga kapatid, may gift dito sa inyo, sa document. Apo. Para nyo lang i-check mga kapatid, ha? So, meron itong ilang materials na pwede nyo i-open. Ayan. Dito po, wait lang, hindi ako masan. So, yeah, pwede nyo lang siyang i-try po mga kapatid, na i-open. So, pwede lang kayo makakuha dito ng ilang ways pag-resolve ng ilang mga problems po, So, kailangan lang nating aralin at magbasa po mga kapatid. Okay? So, I think that's all for today po, or for tonight po mga kapatid, no? So, maybe let's have a silent prayer, mga brother and sisters. Hello, sis. Wait. Okay. Sige, sister. That's all. Okay lang, sis. Thank God. Thank God po, Sister Leia. Thank God po sa pagbibigay ng training ngayong gabi. So mga kapatid, bago tayo mag-end dito sa ating training, bago tayo mag-silent prayer, by the way pala mga kapatid, meron tayong feedback form. Apo. Mayroon tayong feedback form po mga kapatid na maaari nating sagutan bago tayo matulog mamaya, Magsisilbi po ito pong magsisilbi po siyang attendance natin sa atin pong naging training ngayong gabi, mga kapatid. At ganun din, brothers and sisters, ay kung ano mga problems, blockings po, or even yung mga natutunan po natin ay talagang makikita dito po sa ating feedback form, brothers and sisters po. Ayan, para makita talaga natin kung sino po ang nakinig ng mabuti sa ating naging training ngayong gabi. Ayan po, At syempre, sino yung pinaka-natuto sa ating pong naging training ngayong gabi. So brothers and sisters, ayan, sinend ko po yung form dito sa atin pong, ayan, wait lang po, sorry po. Andito po yung form. Sige. Thank you, Sister Leia. See you again next time. Oo, sa Thursday ulit. Sis, balik ka ulit. Ay, ito yung form po mga kapatid, na send ko siya sa main line natin. So, we can forward na lang sa atin pong attendance ngayong gabi. So, mapit tayo naka-join buong Pilipinas ito. So, expected din na madami po ang makakapag-respond, dito sa atin pong form links. Ayan po. Don't forget, mga kapatid po. Ayan, at makikita dito kung meron talaga tayong natutunan sa ating naging training ngayong gabi, mga kapatid. So, sige, yan lang po brothers and sisters. Bago matulog, sagutan po muna ang training feedback form po na ito, brothers and sisters po. So, thank God. At silent prayer na lang tayo, mga kapatid. Good night po sa ating lahat. See you again sa Thursday night, mga kapatid po. Bye-bye and good night po, mga kapatid. Thank God.